Layasan mo ang pamamahay na ito. Basura ka lang sa buhay ni Kian. Ang sigaw ni Sinagtala ay parang latigong humahampas sa gitna ng ulan. Habang basa sa luha, yakap ni Hiraya ang mga batang Sandoval na tanging siya ang nakakapagpatahan. Isang gabi ng pagtataksil, Motsu that kinhuang bi faybay. Titindig si Hiraya mula sa dusa, hindi para sa ginto, kundi para sa katarungan. Sino nga ba ang tunay na pumatay kay Chona? Abangan ang pagsisimula ng isang bagyo sa loob ng mansyong Sandoval. Huwag mong isipin na dahil pinapatulog mo ang mga anak niya, ay may puwang ka na sa puso niya. You are nothing but a hired help, Hiraya. Isang basurang galing sa probinsya na napadpad dito para lang maging yaya. Huwag kang assuming dahil sa paningin ni Kian, ikaw ay isang aninong walang halaga. Ang boses ni Sinagtala ay matalim. Nanunuot sa bawat sulok ng marangyang silid na yon. Tila isang lason na dahan-dahang kumakalat. Sa gitna ng malamig na gabi, habang ang ulan ay malakas na humahampas sa mga bintanang salamin ng mansyong Sandoval, si Hiraya ay nakaluhod sa sahig. Ang kanyang mga kamay na magaspang dahil sa pagtatrabaho sa bukid ay may hawak na mainit na bimpo. Dahan-dahan niyang pinupunasan ang mga paa ni Kian Sandoval, ang lalaking lugmok sa kalasingan at pighati. Ang lalaking tinitingala ng lahat, ngunit tila isang batang nawawala sa sariling tahanan. Isang madiing sipa mula sa suot na mamahaling sapatos ni Sinagtala ang nagpatilapon sa planggana ng tubig. Tumapon ang likido sa mamahaling alpombra, nabasa ang laylayan ng lumang saya ni Hiraya, at ang tunog ng pagtama ng metal sa sahig ay umalingaw-ngaw sa kabingihan ng gabi. Hindi man lang kumibo si Hiraya. Nanatiling nakayuko ang kanyang ulo, ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa basang bimpo hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Sa loob ng kanyang dibdib, nararamdaman niya ang isang pamilyar na hapdi, isang tila libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang puso. Look at me when I'm talking to you, muling bulyaw ni Sinagtala habang dinuduro ang bombonan ng dalaga. Inaalagaan mo siya ngayon? Nagpapakitang gilas ka ba? Kian is grieving for Chona. He will never ever look at someone as cheap as you. Kaya kung may balak kang akitin siya gamit ang mga oyayi mo, kalimutan mo na. You're just a replacement for a pacifier, nothing more. Kasabay ng mga salitang yon ay ang unti-unting pagmulat ng mga mata ni Kian. Ang kanyang paningin ay malabo, puno ng bakas ng alak at hindi natapos na pangungulila. Tumingin siya kay Hiraya na noon ay dahan-dahang nag-aangat ng mukha. Ang mga mata ng dalaga ay basa, hindi dahil sa luha, kundi dahil sa pagtitimpi. Inasahan ni Hiraya ang kahit katiting na pagtatanggol, ang kahit isang salita na magpapatunay na ang pagod niya sa pag-aalaga sa mga anak nito ay may saysay. Ngunit ang namutawis sa mga labi ni Kian ay tila mas masakit pa sa sipa ni Sinagtala. Umalis ka na rito, Hiraya. Bulong ng lalaki, ang boses ay paos at puno ng pagkayamot. Gusto ko nang mapag-isa. Sinagtala is right. Your presence here, it's just a reminder of how messy my life has become. Parang gumuho ang mundo sa ilalim ng mga tuhod ni Hiraya. Ang lalamunan niya ay nanuyo. Tila may malaking bara na hindi niya mailunok. Ang init ng tubig na tumapon sa kanyang saya ay unti-unti nang nagiging yelo sa kanyang balat. Ngunit mas malamig ang pakikitungo ng taong pinaglalaanan niya ng lahat ng lakas. Tumayo siya ng dahan-dahan, tinitiis ang pangangatog ng kanyang mga binti. Sa bawat hakbang niya palayo, nararamdaman niya ang mapanguyam na titig ni Sinagtala. Isang titig na nagsasabing, panalo na ito, sa labanang hindi naman sinimulan ni Hiraya. Naglakad siya patungo sa nursery, kung saan ang tatlong sanggol ay nagsisimula nang dumaing sa kanilang pagtulog. Doon, sa gitna ng kadiliman, ay muling bumalik sa kanyang alaala ang mukha ng kanyang ina sa probinsya. Ang dahilan kung bakit niya tinitiis ang bawat sampal ng tadhana sa mansyong ito. Hanggang kailan ko titiisin ang sugat na hindi naman ako ang humukay?
Hanggang kailan magsisilbing gamot ang aking tinig sa mga batang hindi sa akin, habang ang sarili kong puso ay dahan-dahang namamatay sa gutom ng pagmamahal at respeto. Lalabas na sana si Hiraya sa silid nang marinig niya ang bulungan ni Kian at sinagtala mula sa pasilyo. Isang katotohanan ang muling naririnig ng kanyang mga pandinig na tila isang huling pako sa kanyang kabaong. "Don't worry, Ken," malamig na sabi ni Sinagtala. "Kapag nakuha na natin ang pirma ng nanay mo sa mga papeles, hindi na natin kailangan ng babaeng yan. I will find a way to make her disappear from our lives for good, just like what we planned for Chona's legacy." Napatigil si Hiraya. Ang kanyang paghinga ay tila napatid. Anong kinalaman ni Sinagtala sa pamanang naiwan ng yumaong asawa ni Kian? At anong plano ang tinutukoy nito na tila ba ang kanyang buhay ay isang pirasong papel lamang na maaaring basta na lang punitin at itapon? Isang mabilis na hakbang ang narinig ni Hiraya patungo sa kanyang direksyon. Bago pa siya makapagtago, bumukas ang pinto at ang nanlilisik na mga mata ni Sinagtala ang bumungad sa kanya. Hawak ang isang kulay itim na bote na may etiketa ng gamot na hinding-hindi pamilyar kay Hiraya. Ngunit alam niyang ito ang ibinibigay ng doktor sa mga bata tuwing gabi. "Nakikinig ka ba, Hiraya?" Ngumiti si Sinagtala, isang nangiting tila sa isang demonyo. "Sana ay handa ka na sa susunod na kabanata ng buhay mo. Dahil simula bukas, sisiguraduhin kong pati ang mga batang ito ay kamumuhian ng bawat himig na lalabas sa bibig mo. Ang bawat patak ng ulan sa labas ng bintana ay tila mga luhang hindi maubos-ubos ng langit. Sumasabay sa bigat ng bawat hakbang ni Hiraya patungo sa maliit na sulok ng nursery. Ang dilim sa loob ng mansyong Sandoval ay hindi lamang dahil sa kakulangan ng ilaw, kundi dahil sa dami ng mga sikretong nakabaon sa bawat dingding nito. Sa harap ng tatlong kuna, kung saan mahimbing na muling nakatulog ang mga anak ni Kian, dahan-dahang napaupo si Hiraya sa sahig. Hinawakan niya ang kanyang dibdib, sinusubukang pakalmahin ang pintig ng kanyang puso na tila isang ibong nagpupumiglas sa loob ng hawl. Tila hinihila siya ng kanyang kaisipan, pabalik sa isang maliit na kubo sa malayo at mapayapang bayan ng kasiguran. Naaalala niya ang amoy ng basang lupa matapos ang ulan at ang malambot na tinig ng kanyang ina habang inaayos ang kanilang simpleng hapunan. Ang bawat pagtitiis, Hiraya, ay may katumbas na biyaya. Huwag kang susuko sa hirap dahil ang tunay na lakas ay wala sa kamao, kundi sa haba ng pasensya. Ang mga salitang yon ng kanyang ina ang nagsisilbing tanging sandata niya sa mundong ito ng mga mapang-api. Kailangan niyang magtiis. Kailangan niyang ipunin ang bawat sentimong kinikita niya para sa operasyon sa puso ng kanyang ina. Ang bawat pangungutya ni Sinagtala at ang bawat malamig na titig ni Kian ay tinatanggap niya dahil sa bawat sakit na nararamdaman niya ay may isang araw na nadagdag sa buhay ng kaisa-isang taong nagmamahal sa kanya. Dahan-dahang inabot ni Hiraya ang kamay ng isa sa mga sanggol, si Baby Lucho. Ang maliit at malambot na balat nito ay nagpapaalala sa kanya na sa kabila ng lahat ng kasamaan sa mansyong ito, may mga inosenteng buhay na umaasa sa kanya. Sinimulan niyang himayin ang isang himig sa kanyang lalamunan, isang lumang oyayi na itinuro pa ng kanyang lola. Ang tunog ay hindi malakas, kundi isang banayad na bulong na tila humahalik sa hangin. Ang bawat nota ay puno ng pangungulila at pag-asa. Isang kanta na hindi lamang para sa mga bata, kundi para na rin sa kanyang sariling kaluluwang naghahanap ng kapayapaan. Napatigil ang kanyang pag-awit nang marinig niya ang tunog ng pagpihit ng doorknob. Pumasok si Sinagtala, hindi bilang isang doktor na may malasakit, kundi bilang isang reynang nangingialam sa kanyang nasasakupan. Ang amoy ng mamahaling pabango nito ay tila sumasakal sa payapang amoy ng gatas sa loob ng silid. Hawak-hawak pa rin nito ang itim na bote ng gamot na nakita ni Hiraya kanina. Isang matamis ngunit nakakangilong na ngiti ang iginawad nito sa dalaga.
Masyado kang madamdamin, Hiraya. Akala mo ba ang pagkanta mo ang nagpapatulog sa kanila? Masyado kang bilib sa sarili mo, ang sabi ni Sinagtala habang dahan-dahang lumalapit sa kuna ni Baby Lucho. Binuksan niya ang bote at kumuha ng isang dropper. Ito ang tunay na himala. Isang patak lang nito at kahit ang pinakamakulit na bata ay tatahimik. It's science, not your cheap province lullabies. Napansin ni Hiraya ang panginginig ng kanyang sariling mga kamay. Nakita niya kung paano dahan-dahang ipinatak ni Sinagtala ang likido sa bibig ng sanggol. Ang bata ay hindi nagising, ngunit may kakaibang pamumutlas sa mga labi nito na hindi nagustuhan ni Hiraya. May kung anong takot ang gumapang sa kanyang batok. Bilang anak ng isang albularyo sa probinsya, alam niya ang pagkakaiba ng natural na tulog sa tulog na dulot ng sapilitang pagpapatahimik. Ano po iyang ibinibigay niyo, Doktora? Sabi po ni Sir Kian, maayos naman ang kalusugan ng mga bata. Matapang na tanong ni Hiraya, bagamat ang kanyang boses ay bahagyang nangangatog. Huminto si Sinagtala at lumingon ng dahan-dahan. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, tila isang ahas na handang manuklaw. Wala kang pakialam sa medisina ko, yaya ka lang. Huwag mong susubukan na pakialaman ang trabaho ko kung ayaw mong mas lalong bumilis ang pag-alis mo rito. Intindihin mo na lang ang mga labada mo at ang paglilinis ng sahig. Lumabas si Sinagtala ng silid nang hindi man lang lumingon. Iniwan ang isang mabigat na katahimikan sa loob ng nursery. Ngunit makalipas ang ilang minuto, isang bagay ang nagpabagsak sa puso ni Hiraya sa kaba. Karaniwan, matapos uminom ng gatas o gamot, ang mga bata ay gumagalaw-galaw o humihinga ng malalim bago tuluyang mahimbing. Ngunit ngayon, ang tatlong sanggol ay tila mga estatwang hindi gumagalaw. Walang kahit anong tunog, walang kahit anong pag-ungol. Mabilis na lumapit si Hiraya kay Baby Lucho at inilapit ang kanyang tainga sa dibdib nito. Ang bawat segundo ng katahimikan ay tila isang taon ng paghihirap para sa kanya. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging nakakabingi. Isang uri ng katahimikang hindi nagdadala ng kapayapaan, kundi ng isang napakalapit na panganib. Biglang bumukas muli ang pinto at ang liwanag mula sa pasilyo ay tumama sa mukha ni Hiraya. Si Kian Sandoval ay nakatayo roon. Ang kanyang mga mata ay tila naguguluhan at puno ng hinala habang nakatingin sa dalagang nakayuko sa kanyang anak. Anong ginagawa mo sa anak ko, Hiraya? Bakit? Bakit ang tahimik nila? Ang tanong ni Kian. Ang kanyang boses ay puno ng kaba na tila ngayon lang niya napagtanto ang kakaibang atmosfera sa loob ng silid. Hindi nakasagot si Hiraya. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa maputlang mukha ng sanggol, habang ang kanyang kamay ay nanginginig na nakahawak sa dibdib ng bata. Naghihintay ng isang tibok na tila ayaw nang dumating. Anong ginawa mo sa mga anak ko? Bakit parang hindi sila humihinga ng maayos? Ang boses ni Kian ay parang isang dagundong ng kulog sa loob ng maliit na nursery. Puno ng takot na pilit niyang itinatago sa ilalim ng galit. Mabilis na lumapit si Kian at hinawi ang balikat ni Hiraya. Ngunit sa halip na makakita ng takot sa mga mata ng dalaga, ang sumalubong sa kanya ay ang mga matang puno ng determinasyon at isang uri ng kapayapaang hindi niya maunawaan. Hindi kumibo si Hiraya. Sa halip, dahan-dahan niyang binuhat si Baby Lucho mula sa kuna. Ang leeg ng bata ay tila malambot na tela, walang lakas, at ang mga mata nito ay bahagyang nakadilat, ngunit walang buhay. Sir Kian, makinig po kayo sa akin. Hindi po sila normal na nakatulog. Masyadong mabigat ang kanilang paghinga. Ang mahinahong sagot ni Hiraya, bagamat ang kanyang sariling kamay ay nanginginig habang hinahaplos ang likod ng sanggol. Inilapat ni Hiraya ang kanyang palad sa likod ng bata at sinimulang himasin ito sa isang pabilog na galaw, isang paraan ng pagpukaw sa diwa
na itinuro ng kanyang lola sa probinsya. Kasabay nito, muling bumuka ang kanyang mga labi. Sa pagkakataong ito, ang himig ng kanyang oyayi ay mas malalim, mas maugong, tila nanggagaling sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Ang bawat nota ay parang isang mainit na kumot na bumabalot sa malamig at ulamig na silid. Matulog na, bunso ko. Ang nanay ay narito. Sa bawat gabi ng dilim, liwanag ay darating. Habang umaawit si Hiraya, tila tumigil ang pag-inog ng mundo para kay Keyan. Ang galit na kanina lang ay naglalabas sa kanyang dibdib ay unting humuhupa, pinalalitan ng isang kakaibang pakiramdam ng pangungulila at pag-asa. Nakatitig siya kay Hiraya. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng nightlight, ang mukha ng dalaga ay tila may sariling liwanag. Wala itong kolorete, walang pretensyon, tila isang anghel na ipinadala upang bantayan ang kanyang mga anak. Isang himala ang nasaksihan ni Kian. Si Baby Lucho, na kanina lang ay tila walang buhay, ay biglang huminga ng malalim at unti-unting ipinikit ang mga mata ng maayos. Ang pamumutla sa mga labi nito ay napalitan ng malusog na kulay rosas. Sumunod na gumalaw ang dalawa pang sanggol sa kanilang mga kuna, tila naaakit ng mahiwagang tinig ni Hiraya. Ang kanilang mga maliliit na kamay ay kumapit sa hangin, naghahanap ng init ng buhay, bago muling bumalik sa isang mahimbing ngunit masiglang pagtulog. Nanatiling nakatayo si Keyan, hindi makapagsalita. Ang katahimikang namayani ay hindi na nakakatakot. Ito ay isang katahimikang puno ng lunas. Dahan-dahang ibinalik ni Hiraya ang sanggong bambamamban ni Hiraya ang sanggol sa kuna at hinarap ang kanyang amo. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa gitna ng kadiliman. Ang mga bata po ay hindi kailangan ng gamot para tumahimik, Sir Kin. Kailangan lang po nila ng pakiramdam na hindi sila nag-iisa. Bulong ni Hiraya. Ang kanyang boses ay tila isang haplos sa sugatang puso ng lalaki. Hindi na malaya ni Keyan na dahan-dahan siyang lumalapit. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, hindi si Chona ang nakikita niya. Nakikita niya ang babaeng nasa harap niya, isang babaeng puno ng misteryo, isang babaeng may kapangyarihang magpaamo sa kanyang mga demonyo. Inabot ni Keyan ang kamay ni Hiraya upang tulungan itong tumayo mula sa pagkakaluhod. Sa sandaling magdampi ang kanilang mga balat, tila may isang kuryenteng gumapang sa buong katawan ni Keyan. Ang init ng palad ni Hiraya ay kabaligtaran ng lamig ng kanyang sariling buhay. Napako ang kanilang tingin sa isa't isa. Ang kanilang mga hininga ay naghahalo sa napakalapit na distansya. Ang amoy ng gatas at sariwang sabon mula kay Hiraya ay tila isang gamot na pilit na binubuksan ang saradong pinto ng puso ni Kian. Ngunit bago pa man may masabi ang isa sa kanila, ang tunog ng mabilis na mga yabag sa pasilyo ay bumasag sa mahiwagang sandali. Ang pinto ay marahas na bumukas at ang liwanag mula sa labas ay naglantad sa nanlilisik na mukha ni Sinagtala. Kian, anong ginagawa mo rito kasama ang babaeng ito? Ang bulyaw ni Sinagtala. Ang kanyang boses ay puno ng selos at pagbabanta. Ngunit ang mas nakakagimbal ay ang hawak niyang papel, isang dokumentong may tatak ng ospital na tila kanina pa niya gustong ipakita. Ito na ang ebidensya, Kian. Ang yaya na pinagkakatiwalaan mo, siya ang dahilan kung bakit nagkakasakit ang mga bata. Napatitig si Hiraya sa dokumento habang ang kamay ni Kian ay nananatiling mahigpit na nakahawak sa kanya. Tila ayaw na siyang bitawan sa gitna ng paparating na bagyo. Tingnan mo ang hawak mong yan, Kian. Huwag kang magpaloko sa mga luhang yan dahil ang mga probinsyanang gaya niya ay eksperto sa pag-arte para lang makakuha ng simpatya at pera. Ang boses ni Sinagtala ay tila isang matalas na kutsilyo na humihiwa sa katahimikan ng gabi. Ibinato niya ang dalang papel sa dibdib ni Kian.
Isang huwad na dokumento na nagsasabing ang mga gamot na ibinibigay ni Sinagtala ay pinalitan di umano ni Hiraya ng mga lason o hindi rehistradong sangkap. Dahan-dahang lumuwag ang pagkakahawak ni Kian sa kamay ni Hiraya. Ang init na kanina lang ay nagbigay ng pag-asa sa dalaga ay biglang napalitan ng isang nakakamatay na lamig. Tumingin si Kian sa papel pagkatapos ay kay Hiraya. Ang kanyang mga mata na kanina lang ay puno ng paghanga, ngayon ay nababalot na naman ng ulap ng pagdududa. Totoo ba ito, Hiraya? Ang tanong ni Kian. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at pangungulila. Bakit may ganitong ulat mula sa labas? Bakit sinasabing pinapakialaman mo ang mga gamot na inireseta ng doktora? Hindi makapagsalita si Hiraya. Ang kanyang dila ay tila nakadikit sa langit-ngit ng kanyang bibig dahil sa bigat ng kawalan ng katarungan. Paano niya ipapaliwanag na ang tanging lunas na alam niya ay ang pagmamahal at ang mga himig na itinuro ng kalikasan? Paano niya lalabanan ng isang doktorang may mataas na pinag-aralan, samantalang siya ay isang hamak na yaya lamang na hindi man lang nakatapos ng kolehiyo? Sumagot ka! Muling bulyaw ni Sinagtala habang lumalapit kay Kian at humahawak sa braso nito tila isang linta na ayaw bumitaw. Kian, nakalimutan mo na ba? Nakalimutan mo na ba kung sino ang kasama mo noong mga huhuling sandali ni Chona? Ako ang nagpuyat. Ako ang hindi kumain. Ako ang nag-alay ng buong buhay ko para lang mabigyan ng kaunting ginhawa ang asawa mo bago siya pumanaw. Utang mo sa akin ang bawat hiningang naitawid niya bago siya tuluyang bumitaw. Ang salitang utang na loob ay tila isang mabigat na kadena na pumupulupot sa leeg ni Kian. Yumuko ang lalaki, ang kanyang balikat ay bumagsak sa bigat ng konsensya. Alam ni Sinagtala kung saan pipindutin ang pinakamasakit na bahagi ng puso ni Kian, ang kanyang pagiging bigo bilang asawa. Huwag mong hayaan na ang isang estranghera lang ang sisira sa tiwalang binuo natin sa loob ng maraming taon. Malambing na bulong ni Sinagtala habang dahan-dahang hinihila si Kian palayo sa nursery. Hayaan mo na ang mga awtoridad ang dumesisyon sa kanya bukas. Ngayon, kailangan mong magpahinga. Alalahanin mo ang pangako mo kay Chona na hinding-hindi ka magpapadala sa mga mapanlinlang na tao. Naiwan si Hiraya na nakatayo sa gitna ng silid, mag-isa sa ilalim ng malamlam na ilaw. Ang bawat salita ni Sinagtala ay tila mga tinik na bumaon sa kanyang balat. Hindi siya galit kay Kian. Nasasaktan siya dahil nakikita niya kung paano kinukulong ng nakaraan ang lalaking nagsisimula na sanang mahanap ang liwanag. Nang makaalis ang dalawa, sinimula ni Hiraya ang kanyang huling gawain sa gabing iyon, ang pag-aayos ng mga gamit na nagkalat dahil sa kaguluhan kanina. Sa kanyang pagliligpit, napansin niya ang isang bahagi ng alpombra sa ilalim ng kuna ni Baby Lucho na tila may nakaumbok. Dahan-dahan niyang inangat ang tela. Doon, sa isang maliit na siwang sa sahig na tila sadyang ginawa upang magtago ng lihim, ay nakita niya ang isang itim na bote. Katulad ng boteng hawak ni Sinagtala kanina. Ngunit ang etiketa nito ay sadyang pinunit. Kinuha ni Hiraya ang bote at inamoy ang nilalaman nito. Ang matamis. Ngunit nakakahilong amoy ay agad na nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Ito ang amoy na laging nananatili sa silid tuwing gabi, bago ang mga bata ay mahulog sa isang nakakatakot na uri ng katahimikan. Habang hawak ang bote, narinig ni Hiraya ang mahinang pagbukas ng pinto. Sa kabilang dulo ng nursery, ang pinto patungo sa silid na tinutuluyan ni Sinagtala bilang bisita. Sa ilalim ng pintong iyon, nakita ni Hiraya ang anino ng isang tao na tila may hinahanap. Mabilis na itinago ni Hiraya ang bote sa loob ng kanyang bulsa. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Kung malalaman ni Sinagtala na nasa kanya ang boteng ito, hindi lang ang trabaho niya ang mawawala. Maaring ang kanyang buhay mismo ang malagay sa panganib.
Biglang bumukas ang pinto at ang liwanag mula sa pasilyo ay muling tumama sa mukha ni Hiraya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi si Sinagtala ang nakatayo roon. Isang matandang babae na may marangal na tindig, nakasuot ng isang simpleng asul na duster, ngunit may mga matang tila nakakakita ng lahat ng katotohanan. Ano ang itinatago mo sa bulsa mo, Ija? Ang tanong ni Lola Esmeralda. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit puno ng awtoridad na hindi matatanggihan. Hindi gumalaw si Hiraya. Ang bawat hibla ng kanyang buhok ay tila tumayo sa takot, habang ang matalas na tingin ni Lola Esmeralda ay nakapako sa kanyang bulsa. Sa loob ng mansyong ito, ang bawat anino ay tila may mata, at ang bawat bulong ay tila isang hatol. Dahan-dahang inilabas ni Hiraya ang kanyang kamay, hawak ang itim na bote na kanina lang ay nakabaon sa ilalim ng alpombra. Ito po, nakita ko po ito sa ilalim ng kuna ni Baby Lucho. Bulong ni Hiraya, ang kanyang boses ay halos hindi marinig sa kaba. Amoy na amoy ko po ito tuwing gabi, bago sila mawalan ng malay sa tulog. Hindi po ito normal na gamot, Doña Esmeralda. Ang mga bata po ay latang-lata, tila mga lantang bulaklak na hindi man lang makakibo. Kinuha ni Lola Esmeralda ang bote. Sinipat niya ito sa ilalim ng liwanag at ang kanyang mga kunot sa noo ay mas lalong lumalim. Hindi siya tulad ni Kian na daling mabulag ng damdamin. Ang matandang babaeng ito ay dumaan na sa maraming bagyo bago naging haligi ng pamilya Sandoval. Inamoy niya ang likido at agad na napangiwi. Ang kanyang mukha ay naging kasing tigas ng bato. Alam ko ang amoy na ito, maugong na sabi ni Lola Esmeralda. Ito ay isang uri ng pampatulog na ginagamit sa mga may malalang sakit sa isip para kumalma. Bakit ito narito sa nursery? Bakit ito ibinibigay sa aking mga apo? Bago pa makasagot si Hiraya, ang tunog ng mabilis na pagbukas ng pinto ay muling bumasag sa kanilang pag-uusap. Pumasok si Sinagtala, hingal na hingal, at tila kanina pa naghahanap ng kung ano. Nang makita niya ang bote sa kamay ni Lola Esmeralda, panandali ang naglaho ang kulay sa kanyang mukha. Ngunit mabilis siyang nakabawi, pinalitan ng takot ng isang mapanlinlang na ngiti ng pag-aalala. Ah, Lola Esmeralda, mabuti at nahanap niyo iyan. Kanina ko pa po hinahanap ang buting iyan, sabi ni Sinagtala habang mabilis na lumalapit at akmang kukunin ang bote. Iyan po ay isang disinfectant na ginagamit ko para linisin ang paligid ng kuna. Masyadong matapang ang amoy, kaya itinago ko muna para hindi malanghap ng mga bata. Siguro ay nahulog lang o naitago ni Hiraya sa maling lugar. Disinfectant? Ulit ni Lola Esmeralda, ang kanyang boses ay puno ng pagdududa. Bakit ang nakasulat sa etiketa, bagaman punit na, ay may tatak ng isang pharmaceutical company na gumagawa ng sedatives? At bakit kailangang itago sa ilalim ng alpombra? Nagkakamali po kayo ng basa, Lola. Masyado lang po kayong pagod. Tugon ni Sinagtala habang ang kanyang mga mata ay palihim na nagbibigay ng isang nakakamatay na tingin kay Hiraya. Hayaan niyo na po. Ako na ang magtatago nito ng maayos. Hiraya, bumalik ka na sa kusina at ipaghanda mo ng gatas ang mga bata. Siguraduhin mong malinis ang mga bote, ha? Ayaw nating magkaroon sila ng impeksyon dahil sa kapabayaan mo. Napilitang lumabas si Hiraya, ngunit ang kanyang isip ay naiwan sa nursery. Habang nasa kusina, ang kanyang mga kamay ay tila may sariling isip sa paghuhugas ng mga bote. Nararamdaman niya ang isang masamang pangitain. Hindi siya naniniwala kay Sinagtala. Alam niyang may masamang balak ang doktora sa gatas na ipapainom sa mga bata ngayong gabi. Dahan-dahan, sa gitna ng katahimikan ng kusina, kumuha si Hiraya ng isang maliit na baso. Nang dumating si Sinagtala, dala ang mga lalagyan ng gatas na ihahanda di umano nito. Nagtago si Hiraya sa likod ng malaking refrigerator. Nakita niya kung paano kumuha si Sinagtala ng isa pang maliit na vial mula sa loob ng kanyang medical bag at mabilis na nagpatak ng 3 beses
sa bawat bote ng gatas. Ang bawat patak ay tila isang dagok sa konsensya ni Hiraya. Pagkaalis ni Sinagtala, mabilis na lumapit si Hiraya sa mga bote. Kumuha siya ng isang kutsarita at tinikman ang isang maliit na bahagi ng gatas. Halos maiduwal niya ito. May isang mapait at tila metalikong lasa na nakatago sa tamis ng gatas. Anong ginagawa mo sa gatas ng mga anak ko? Ang boses ni Kian ay nagmula sa dilim ng pintuan ng kusina. Nakita niya si Hiraya na may hawak na kutsara at tila ninanakawan na ng gatas ang kanyang mga anak. Ang galit sa kanyang mga mata ay mas matindi kaysa kanina. Sir Kian, hindi niyo po naiintindihan. May inilagay si Doktora Sinagtala rito. Huwag niyo po itong ipapainom sa kanila. Sigaw ni Hiraya habang pilit na ibinubuhos ang gatas sa lababo upang hindi na mapakinabangan. Tumigil ka! Mabilis na lumapit si Kian at hinawakan ang braso ni Hiraya ng napakahigpit. Sobra na ang pagiging paranoid mo, Hiraya. Sinabi na sa akin ni Sinagtala na sinusubukan mong siraan ang kanyang reputasyon bilang doktor. At ngayon, pati ang pagkain ng mga anak ko ay pinapakialaman mo? Sa gitna ng kanilang pag-aagawan sa bote ng gatas, biglang narinig ang isang malakas na tunog ng pagkabasag mula sa itaas, mula sa nursery. Sinundan ito ng isang mahaba at nakakapangilabot na katahimikan bago pumailan lang ang isang matinis na tili mula kay Lola Esmeralda. Kian, ang mga bata, hindi sila magising. Kian, tulong! Ang bote ng gatas na hawak ni Hiraya ay nahulog sa sahig at nabasag. Ang maputing likido ay humalo sa luha ni Hiraya habang si Kian ay mabilis na tumakbo pa itaas. Iniwan ang dalaga na nakatulala sa gitna ng gulo. Ang bawat baitang ng hagdan ay tila isang walang katapusang paghihirap para kay Kian, habang ang tili ng kanyang ina ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang pandinig. Pagdating niya sa pintuan ng nursery, ang kanyang hininga ay napatid. Ang tatlong sanggol, sina Lucio, Leon at Lara, ay nakahiga sa kanilang mga kuna, ngunit ang kanilang mga maliliit na dibdib ay tila hindi gumagalaw. Ang kanilang mga balat ay kasing putla ng porselana at ang katahimikan sa loob ng silid ay mas masakit pa sa anumang hiyaw. Kian, tulungan mo ako! Hindi sila gumagalaw! Ang hagulgol ni Lola Esmeralda habang pilit na niyuyugyug ang balikat ni Baby Lucio. Mabilis na lumapit si Sinagtala. Ang kanyang mukha ay balot ng isang peking maskara ng profesionalismo. Kian, lumayo kayo. Kailangan nila ng oxygen. Hiraya, anong ginawa mo sa kanila sa kusina? Sinabi ko na sa'yo na huwag mong pakialaman ang mga bote. Ang bulyaw ni Sinagtala, pilit na ibinabaling ang sisi sa dalagang kapapasok pa lamang sa silid. Si Hiraya ay nakatayo sa pintuan. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit ang kanyang isip ay gising na gising. Nakita niya ang panginginig ng mga kamay ni Sinagtala habang hawak nito ang stethoscope. Hindi ito panginginig ng takot para sa mga bata. Ito ay panginginig ng isang taong natatakot na mabuking ang kanyang lihim. Sir Kian, hindi po ako ang may gawa nito. Ang gatas po. Ang mahinang sambit ni Hiraya, ngunit bago pa siya makatapos, isang marahas na tulak mula kay Kian ang nagpaatras sa kanya. Umalis ka rito. Huwag kang lalapit sa mga anak ko. Ang sigaw ni Kian, ang kanyang boses ay puno ng poot at pagsisisi dahil sa pagpayag na manatili si Hiraya sa loob ng mansyon. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang mahinahon ngunit makapangyarihang boses ang bumasag sa tensyon. Tumigil kayong lahat. Si Lola Esmeralda ay tumayo ng tuwid. Ang kanyang mga mata, na kanina ay puno ng luha, ngayon ay tila mga nagbabagang apoy na nakapako kay Sinagtala. Sinagtala, itigil mo ang pag-arte. Bilang isang doktor, alam mong hindi oxygen ang kailangan nila, kundi isang pampagising sa kanilang sistema na pinatanda ng kung anong kemikal. At ikaw, Kian? Bulag ka ba o sadyang ayaw mong makakita?
Lalapit sana si Sinagtala kay Lola Esmeralda upang magpaliwanag, ngunit itinaas ng matandang babae ang kanyang kamay upang itigil ito. Mula ngayon, walang hahawak sa mga apo ko, kundi ang taong pinagkakatiwalaan ko. Hiraya, lumapit ka. Nagulat ang lahat. Si Hiraya ay dahan-dahang lumapit. Ang kanyang ulo ay nakayuko sa tanda ng paggalang. Sa kabila ng sakit ng pagkakatulak ni Kian, ang kanyang puso ay nanatiling tapat sa kanyang tungkulin. Ipakita mo sa kanila ang sinasabi mong lunas, Ija, ang utos ni Lola Esmeralda. Lumapit si Hiraya sa kuna at sinimulang haplusin ang mga talampakan ng mga bata, kasabay ng isang napakahinang himig ng kanyang oyayi. Hindi ito kanta ng pagpapatulog, ito ay isang kanta ng paggising, isang matamis na tawag sa kaluluwa ng mga bata na bumalik sa liwanag. Unti-unti, ang mga sanggol ay nagsimulang umungol. Ang kanilang mga daliri ay kumulot hanggang sa ang sabay-sabay na pag-iyak ni Lucio, Leon at Lara ay pumuno sa silid. Isang tunog na tila musika sa pandinig ng lahat. Nakahinga ng maluwag si Kian, ngunit ang kanyang kahihiyan ay hindi maitago. Tumingin si Lola Esmeralda kay Hiraya. Pagkatapos ay kay Sinagtala, na noon ay nanginginig na sa galit at selos. Hiraya, ang tawag ni Lola Esmeralda sa isang malambing na tinig. Lumapit ka sa akin. Nang makalapit ang dalaga, hinawakan ni Lola Esmeralda ang mga kamay ni Hiraya. Isang senyales ito ng pagtanggap na hinding-hindi matatanggap ni Sinagtala. Mula sa gabing ito, ikaw ang magiging kanang kamay ko sa pag-aalaga sa kanila. At bilang tanda ng pagsisimula ng iyong bagong katungkulan dito sa loob ng pamilya Sandoval, Hiraya, gawin mo ang nararapat. Dahan-dahang kinuha ni Hiraya ang kamay ni Lola Esmeralda at inilapat ang likod nito sa kanyang noo, ang tradisyonal na pagmamano. Ang simpleng kilos na ito ay tila isang malakas na sampal sa mukha ni Sinagtala. Sa kulturang Pilipino, ang pagmamano ay hindi lamang paggalang, ito ay ang paghingi ng basbas at ang pagkilala sa isang tao bilang bahagi ng buhay at tahanan. Napako ang tingin ni Sinagtala sa dalawa. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa sariling palad. Ang posisyong inasam-asam niya sa loob ng maraming taon ay tila dahan-dahang kinukuha ng isang babaeng galing sa putikan. Lola, hindi po niyo pwedeng gawin ito. Isang yaya lang siya. Ang protesta ni Sinagtala, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng iyak at galit. Tumingin si Lola Esmeralda kay Sinagtala nang may malamig na ngiti. Ang katapatan ay wala sa titulo, Sinagtala. At ang basbas ko ay hindi ibinibigay sa mga taong may itinatagong dilim sa kanilang mga mata. Kian, ihatid mo si Sinagtala sa kanyang silid. Kailangan nating mag-usap bukas tungkol sa mga dokumentong nahanap ko sa ilalim ng kama ni Chona. Sa pagbanggit ng pangalan ni Chona, ang lahat ay tila naging estatwa. Isang lihim ang tila handa ng sumabog at ang takot sa mga mata ni Sinagtala ay hindi na maitago habang ang anino ni Hiraya ay dahan-dahang bumabalot sa puso ng mansyong Sandoval. Ang bawat butil ng alikabok na sumasayaw sa ilalim ng sinag ng araw na tumatagos sa bintana ng silid-aklatan ay tila mga tipak ng nakaraang pilit na kinakalimutan ni Kian. Ang silid na ito ay ang tanging lugar sa mansyon na nanatiling sarado sa loob ng mahabang panahon, ang santuwaryo ni Chona. Amoy lumang papel, tuyong talulot ng jasmine, at ang tila na natiling bango ng yumaong asawa, ang sumalubong kay Kian nang dahan-dahan niyang itulak ang pinto. Sa loob, nakita niya si Hiraya. Hindi ito naglilinis ng padalos-dalos. Sa halip, maingat na pinupunasan ng dalaga ang bawat gilid ng mga kwadro at ang mga pabalat ng libro na tila babawat gamit doon ay may sariling kaluluwa. Napatigil si Hiraya nang marinig ang mahinang pag-ungol ng bisagra ng pinto. Pasensya na po, Sir Kian. Sinabi po ni Doña Esmeralda na kailangang pasingawan ang silid na ito. Masyado na raw pong nalulunod sa lungkot ang bawat sulok.
Ang mahinang paliwanag ni Hiraya habang mabilis na ibinababa ang kanyang hawak na basahan. Hindi sumagot si Kian. Lumapit siya sa isang malaking estante at hinaplos ang mga libro. Sa unang pagkakataon, hindi galit ang nararamdaman niya sa presensya ni Hiraya, kundi isang uri ng kapanatagan. Dito siya madalas tumatambay kapag gusto niyang takasan ang ingay ng mundo. Chona loved stories. But I guess our story was meant to be a tragedy. Bulong ni Kian. Ang kanyang boses ay puno ng pait na tila lasa ng apdo. Hindi po lahat ng kwento ay natatapos sa huling pahina ng isang libro. Sir Kian, tugon ni Hiraya, habang dahan-dahang lumalapit sa tabi ng lalaki. Minsan, ang mga alaala ay parang mga buto na itinanim sa lupa. Mukhang patay na sa ibabaw, pero sa ilalim dahan-dahang nag-uugat para magbigay ng bagong buhay. Nagkatinginan ang dalawa. Sa gitna ng alikabok at mga lumang gamit, tila nagkaroon ng tulay sa pagitan ng kanilang magkaibang mundo. Inabot ni Kian ang isang makapal na medical journal na pagmamay-ari ni Chona, ngunit dahil sa panginginig ng kanyang kamay, dumulas ito at bumagsak sa sahig. Ang tunog ng pagtama ng libro sa kahoy na sahig ay bumasag sa katahimikan at mula sa pagitan ng mga pahina nito, isang lumang sobreng kulay kape ang nahulog. Mabilis na pinulot ni Hiraya ang sobre. Sir, may nahulog po. Kinuha ni Kian ang sobre at binuksan ito. Sa loob ay may isang liham na hindi pa natatapos. May mga bakas ng tuyong luha na nagpa-blur sa ilang bahagi ng tinta. Ang sulat kamay ay kay Chona, ngunit ang mga salitang nakasulat ay tila mga sigaw ng tulong mula sa kabilang buhay. Kian, kung mababasa mo ito, marahil ay hindi ko na kayang sabihin sa iyo ng harapan. Natatakot ako. Hindi ko nakilala ang mga gamot na ibinibigay sa akin. Ang aking kaibigang doktor. Ang taong pinagkakatiwalaan nating dalawa. May kakaiba sa kanyang mga mata tuwing tinitingnan niya ang ating mga anak. Parang may dilim siyang itinatago sa likod ng kanyang mga ngiti. Kian, ilayo mo ang mga bata sa kanya kung sakaling naputol ang sulat. Hindi na natapos ni Chona ang kanyang huling babala. Ang mga daliri ni Kian ay nanginig hanggang sa malukot niya ang papel. Ang bawat salita ay tila isang kidlat na tumama sa kanyang kaisipan. Ang kaibigang doktor na tinutukoy ni Chona ay walang iba kundi si Sinagtala. Sir Kian, ayos lang po ba kayo? Ang nag-aalalang tanong ni Hiraya nang makita ang pamumutla ng mukha ng kanyang amo. Hindi nakasagot si Kian. Ang kanyang paningin ay nagdilim sa halo-halong emosyon, galit, pagsisisi at isang matinding takot para sa kaligtasan ng kanyang mga anak na nasa ilalim pa rin ng pangangalaga ni Sinagtala. Ngunit sa likod ng galit na yon, isang malaking tanong ang bumulaga sa kanya. Sino nga ba talaga si Sinagtala sa buhay ni Chona? At anong uri ng kadiliman ang tinutukoy ng kanyang asawa bago ito pumanaw? Dahan-dahang inilapat ni Hiraya ang kanyang kamay sa balikat ni Kian, isang kilos na puno ng pakikiramay. Ngunit bago pa man makapagsalita si Kian, isang anino ang dumaan sa siwang ng pinto ng silid-aklatan. Isang matalas na kalansing ng mga susi ang narinig sa labas. Kasunod ng mahinang pagpihit ng doorknob mula sa labas. Tila may sumusubok na ikulong sila sa loob ng silid na yon. Sino yan? Ang sigaw ni Kian habang mabilis na humakbang patungo sa pinto. Ngunit huli na ang lahat. Ang tunog ng paglock ng pinto mula sa labas ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Iniwan silang dalawa ni Hiraya sa loob ng madilim na santuwaryo ni Chona, kasama ang isang lihim na handa nang sumabog. Mabilis na humakbang si Kian patungo sa pinto. Ang kanyang mga kamay ay marahas na pinihit ang doorknob, ngunit ang tanging sumalubong sa kanya ay ang matigas na resistensya ng bakal. Ang tunog ng pagkandado mula sa labas ay tila isang hatol na nagkukulong sa kanila sa gitna ng mga anino ng nakaraan. Sa loob ng silid-aklatan, ang katahimikan ay naging mas mabigat. Tila ba ang mga pader ay dahan-dahang lumalapit
upang sakalin ang kanilang hininga. "Sino ang nariyan? Buksan mo ito!" Ang sigaw ni Kian. Ang kanyang kamao ay humampas sa matigas na kahoy ng pinto. Lumilikha ng isang mapurol na tunog na umalingaw-ngaw sa buong silid. Ngunit walang sumagot. Tanging ang mahinang sipol ng hangin sa labas ng bintana ang narinig, kasunod ng malalayong yabag ng mga paa na mabilis na lumalayo sa pasilyo. Naiwan si Hiraya na nakasandal sa estante ng mga libro. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas baba sa kaba. Sa dilim ng silid, ang amoy ng luma at tuyong papel ay tila mas naging matapang. "Sir Kian, baka po si Doktora Sinagtala iyon." Ang bulong ni Hiraya, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot na baka ito na ang simula ng katapusan ng kanyang pananatili sa mansyon. Lumingon si Kian sa kanya. Sa kabila ng dilim, nakita ni Hiraya ang kislap ng galit at kalituhan sa mga mata ng lalaki. Hawak pa rin ni Kian ang liham ni Chona, ang papel na tila naging isang mitya ng malaking pagsabog. Kung siya nga iyon, ibig sabihin ay alam niyang nahanap natin ito, ang sabi ni Kian. Ang kanyang boses ay bumaba sa isang mapanganib na tono. "She's desperate, Hiraya, and desperate people do dangerous things." Dahan-dahang lumapit si Kian kay Hiraya. Sa napakaliit na espasyo ng silid-aklatan, ang kanilang mga hininga ay nagsimulang magtagpo. Nararamdaman ni Hiraya ang init na nagmumula sa katawan ni Kian. Isang init na tila nagbibigay sa kanya ng lakas sa kabila ng panganib. Sa pagkakataong ito, hindi lang sila amo at katulong. Sila ay dalawang taong nakulong sa isang bitag na gawa ng kasinungalingan. "Bakit mo ako tinutulungan, Hiraya?" Ang tanong ni Kian. Ang kanyang boses ay tila isang haplos sa kadiliman. "Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa iyo, pagkatapos ng lahat ng masasakit na salitang ibinato ko, bakit ka pa rin nananatili?" Yumuko si Hiraya. Ang kanyang mga daliri ay pinaglalaruan ang laylayan ng kanyang apron. "Dahil nakikita ko po ang sugat sa inyong puso, Sir Kian. At ang mga bata, sila po ang lakas ko. Hindi ko po sila kayang iwan sa kamay ng isang taong may itinatagong dilim." Isang sandali ng matinding tensyon ang namayani sa pagitan nila. Akmang hahawakan ni Kian ang pisngi ni Hiraya nang biglang narinig ang malakas na kalabog mula sa kabilang panig ng mansyon, mula sa silid ni Lola Esmeralda. Kasunod nito ay ang matinis na boses ni Sinagtala na tila naghihisterya. "Nasaan ang kwintas? Ang kwintas ni Chona? Nawawala. May nagnakaw sa loob ng mansyong ito." Ang sigaw ni Sinagtala na umabot hanggang sa loob ng silid-aklatan. Nagkatinginan sina Kian at Hiraya. Alam nila na ito na ang bitag. Makalipas ang ilang minuto, narinig ang mabilis na pagpihit ng susi sa pinto ng silid-aklatan. Biglang bumukas ang pinto at ang liwanag mula sa pasilyo ay tumama sa kanilang mga mata. Doon ay nakatayo si Sinagtala kasama ang dalawang security guard at si Lola Esmeralda na mukhang naguguluhan. "Ayan, sinasabi ko na nga ba?" Ang tili ni Sinagtala habang itinuturo si Hiraya ng may pandidiri. "Kaya pala bigla kang nawala, Kian, dahil dinala ka ng babaeng ito rito para iligaw ang atensyon mo. Lola, nawawala ang pinakaimportanteng alahas ni Chona, ang gintong locket na may larawan ng mga bata. At sigurado akong nasa bulsa ng babaeng iyan ang ebidensya." "Sinagtala, manahimik ka." Ang awat ni Kian, ngunit mabilis siyang hinarang ng doktora. "No, Ken, huwag kang maging marupok. Kung wala siyang itinatago, bakit ayaw mong ipasearch ang bulsa niya?" Ang hamon ni Sinagtala, habang ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa tagumpay. "O baka naman, kasabot ka na rin ng yayang ito?" Napatingin ang lahat kay Hiraya. Ang dalaga ay nanigas sa kanyang kinatatayuan. Nararamdaman niya ang isang mabigat na bagay sa loob ng kanyang bulsa ng apron. Isang bagay na hindi niya inilagay doon. Isang malamig na pawis ang gumapang sa kanyang likod. Tumingin si Kian kay Hiraya. Ang kanyang puso
ay tila hinahati sa dalawa. Ang liham sa kanyang kamay ay nagsasabing biktima si Hiraya, ngunit ang mga mata ng lahat ng tao sa mansyon ay humihingi ng katarungan. Hiraya! Ang mahinang tawag ni Kian, ang kanyang boses ay puno ng pait. Ipakita mo sa amin ang laman ng bulsa mo. Please, patunayan mong nagkakamali sila. Dahan-dahang itinaas ni Hiraya ang kanyang kamay patungo sa kanyang bulsa. Sa bawat sentimetro ng paggalaw ng kanyang braso, tila tumitigil ang tibok ng puso ng lahat ng nakasaksi. Alam ni Hiraya, sa sandaling ilabas niya ang kamay niya, ang kanyang buhay sa mansyong Sandoval ay hinding-hindi na magiging katulad ng iyong dati. Lumabas ka sa mansyong ito, magnanakaw ka, hindi lang pera ang ninakaw mo, pati ang alaala ng patay ay binaboy mo. Ang bulyaw ni Sinagtala ay tila isang malakas na sampal na yumanig sa buong pagkatao ni Hiraya. Dahan-dahang binuksan ni Hiraya ang kanyang palad. Doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng pasilyo, ang gintong locket ni Chona ay tila isang nagbabagang uling na nagbibigay ng nakakapasong sakit. Ang kinang nito ay tila ng uuyam sa kanyang katapatan. Hindi alam ni Hiraya kung paano napunta ang alahas sa kanyang bulsa, ngunit ang bigat nito ay tila isang hatol ng kamatayan sa kanyang dangal. Naramdaman ni Hiraya ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Tumingin siya kay Kian, naghahanap ng kahit katiting na anino ng paniniwala. Ngunit ang nakita niya ay ang mga matang dati ay puno ng paghanga. Ngayon ay nababalot na ng matinding poot at pagkadismaya. Ang liham na nahanap nila sa silid-aklatan ay tila nawalan na ng halaga sa harap ng ebidensyang hawak ng dalaga. Sir Kian, hindi po ako ang naglagay nito rito. Maniwala po kayo. Hinding-hindi ko magagawa iyan kay Ma'am Chona. Ang pakiusap ni Hiraya, ang kanyang boses ay tila isang mahinang ihip ng hangin sa gitna ng namumuong bagyo. Tama na, ang sigaw ni Kian. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding emosyon. Ibinigay ko sa iyo ang tiwala ko, Hiraya. Hinayaan kong pumasok ka sa buhay ng mga anak ko. Pero ito ang isusukli mo? Ang nakawin ang tanging alaala na naiwan ng asawa ko? Mabilis na lumapit si Sinagtala at marahas na hinablot ang laket mula sa kamay ni Hiraya. Kian, huwag mo na siyang pakinggan. Baka mamaya ay kung ano pa ang gawin niya sa mga bata bago siya umalis. Guards, ilabas na yan. Ngayon din, walang nagawa si Hiraya nang hawakan siya ng 2 gwardiya sa magkabilang braso. Sa bawat hakbang niya palayo sa nursery, nararamdaman niya ang pagkadurog ng kanyang puso. Ang pagkaladkad sa kanya patungo sa malaking pinto ng mansyon ay tila isang martiryo. Ngunit ang pinakamasakit sa lahat ay nang magsimulang magmula ang isang sabay-sabay at napakalakas na pag-iyak mula sa loob ng silid ng mga bata. Ang mga sanggol ay tila nararamdaman ang pag-alis ng kanilang tanging kanlungan. Ang kanilang mga hiyaw ay tila mga punyal na humihiwa sa bawat himaymay ng kaluluwa ni Hiraya. Itinapon si Hiraya sa labas ng mansyon. Kasabay ng pagsasara ng malaking bakal na gate ay ang biglang pagbuhos ng napakalakas na ulan. Ang langit ay tila nakikiramay sa kanyang pighati. Ang bawat patak ng tubig sa kanyang balat ay tila mga latigong nagpapapaalala sa kanyang kabiguan. Nakaluhod si Hiraya sa basang semento. Ang kanyang lumang duster ay dumidikit sa kanyang nanginginig na katawan. Ang tunog ng ulan na tumatama sa kalsada ay tila isang malungkot na oyayi para sa kanyang naghihingalong pag-asa. Sa loob ng mansyon, pilit na pinatatahan ni Sinagtala ang mga bata, ngunit ang mga ito ay ayaw tumigil sa pag-iyak. Ang bawat haplos ng doktora ay tila nagdudulot lamang ng higit na takot sa mga sanggol. Samantala, si Kian ay naiwang nakatayo sa pasilyo. Ang kanyang isip ay tila isang magulong dagat. Pumasok siya sa silid ni Sinagtala upang kuhanin ng gamot na maaaring makapagpakalma sa kanyang ina na nahimatay dahil sa tensyon. Dahil sa pagmamadali, nahulog ni Kian ang coat ni Sinagtala na nakasabit sa gilid ng upuan.
Mula sa bulsa nito, may isang bagay na kumalansing sa sahig. Ang tunog ng pagtama ng metal sa matigas na tile ay naging dahilan upang mapahinto si Kian. Dahan-dahan niyang pinulot ang bagay na yon. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok nang makita ang isa pang gintong locket. Katulad ng hawak ni Sinagtala kanina, ngunit ang isang ito ay may nakaukit na maliit na pangalan sa likod. Chona Sandoval. Na pagtanto ni Kian ang katotohanan. Ang locket na nakuha kay Hiraya ay isang huwad na panggaya lamang at ang tunay na alahas ay nasa bulsa ng taong kanina pa sumisigaw ng katarungan. Isang matinding panginginig ang bumalot sa buong katawan ni Kian habang ang tunog ng ulan sa labas ay tila naging isang malakas na tawa ng tadhana. Bakit ko hinayaang muling mabulag ang aking mga mata sa harap ng isang pekeng liwanag habang ang tunay na bituin ay hinayaan kong malunod sa dilim ng ulan? Napakalaking tanga ko. Paanong ang isang huwad na kinang ay naging sapat na para itaboy ko ang nag-iisang liwanag sa mansyong ito? Ang bulong ni Kian ay halos hindi marinig, nalulunod sa ugong ng ulan sa labas. Ngunit ang bawat salita ay tila isang matalim na bubog na bumabaon sa kanyang sariling lalamunan. Hawak-hawak niya ang tunay na locket ni Chona, ang malamig at mabigat na ginto na nahanap niya sa bulsa ni Sinagtala. Ang bawat ukit sa alahas na yon ay tila nanunuumbat sa kanyang pagkabulag. Sa kabilang silid, naririnig niya ang matamis at mapanlinlang na boses ni Sinagtala na pilit na pinatatahan ang mga bata. Isang boses na dati ay itinuturing niyang lunas, ngunit ngayon ay tila huni ng isang mapanganib na ahas. Dahan-dahang pumasok si Lola Esmeralda sa silid. Ang kanyang muka ay kasing tigas ng marmol. Hindi siya nagulat nang makita ang locket sa kamay ng kanyang anak. Sa halip, lumapit siya sa isang lihim na compartment sa ilalim ng dambana ni Chona at kinuha ang isang maliit na kahon na yari sa Nara. Inilabas niya ang isang susi at ang tunog ng pagpihit ng kandado ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Hindi lang ang alahas na yan ang ninakaw niya sa atin, Kian. Ang sabi ni Lola Esmeralda, ang kanyang boses ay puno ng pait. Inanantala ko ang pagbibigay nito sa'yo dahil natatakot akong hindi mo kayang tanggapin ang katotohanan. Pero pagkatapos ng ginawa mo kay Hiraya, kailangan mo nang magising. Inilabas ng matanda ang isang makapal na kwaderno, ang lihim na talaarawan ni Chona. Sa bawat pagbuklat ni Kian sa mga pahina, tila ang bawat salita ay isang sampal ng realidad. Doon ay nakasulat ang bawat takot ng kanyang yumaong asawa. Isang pahina ang sadyang may mga bakas ng dugo at mantsa ng luha, kung saan idinitalya ni Chona ang unti-unti niyang paghina, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa mga gamot na sadyang ibinigay ni Sinagtala upang mapabilis ang kanyang pagpanaw. Kian, hindi ko na maigalaw ang aking mga kamay ng maayos. Ang sabi ni Sinagtala ay bahagi ito ng aking paggaling, pero sa tuwing iniinom ko ang kanyang timpla, tila unti-unting namamatay ang aking pakiramdam. Nakikita ko siya, Kian. Nakikita ko ang paraan ng pagtingin niya sa'yo tuwing akala niya ay tulog ako. Gusto niyang makuha ang buhay ko. Gusto niyang makuha ang posisyon ko sa tabi mo. Binitiwan ni Kian ang talaarawan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa matinding puot. Ang babaeng pinagkatiwalaan niya, ang babaeng itinuring niyang tagapagligtas ng kanyang pamilya, ay siya palang unti-unting pumatay sa ina ng kanyang mga anak. At ngayon, ang babaeng iyon ay nasa loob ng nursery. Hawak-hawak ang buhay ng 3 pa niyang sanggol. Kasabay ng pagkaunawang ito ay ang biglang pagtahimik ng mga bata sa kabilang silid. Hindi ito ang payapang katahimikan na dulot ng oyayin ni Hiraya. Ito ay isang uri ng katahimikang tila isang bitag, malamig, walang buhay, at nakakatakot. Mabilis na tumakbo si Kian patungo sa nursery. Ang tunog ng kanyang mga yabag ay tila mga dagundong ng paparating na bagyo. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya si Sinagtala na nakatayo sa gitna ng silid.
Hawak ang isang basong may lamang gatas na may kakaibang kulay. Ang mga bata ay nakahiga sa kanilang mga kuna. Ang kanilang mga labi ay nagsisimulang mangitim, habang ang kanilang paghinga ay nagiging mababaw at mabilis. Anong ibinigay mo sa kanila? Ang sigaw ni Kian. Ang kanyang boses ay puno ng panganib. Lumingon si Sinagtala. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa isang uri ng kabaliwan. Ginagawa ko lang ang dapat, Kian. Ayaw nilang tumigil sa pag-iyak. Hinahanap nila ang babaeng iyon. Kung hindi ko sila mapatatahimik sa paraang gusto ko, mas mabuting huwag na lang silang magising kaysa marinig ko ang pangalan ni Hiraya mula sa kanila. Bago pa makahuma si Ken, isang malakas na tunog ng sirena mula sa malayo ang narinig, kasunod ng matinding paghahalukay ng mga bata sa kanilang mga kuna. Si Baby Lucho ay nagsimulang mangisay. Ang kanyang maliit na katawan ay tila kinakapos ng hangin. Ang takot ay muling bumalot sa puso ni Kian. Ang ebidensya ay nasa kamay na niya, ngunit ang buhay ng kanyang mga anak ay mabilis na dumudulas sa kanyang mga daliri. At sa labas, sa gitna ng dilubyo, ang tanging taong makakapagligtas sa kanila ay itaboy na niya ng walang habas. Hiraya. Ang bulong ni Kian, habang ang kanyang luha ay humahalo sa pawis sa kanyang noo. Patawarin mo ako. Kailangan ka namin. Hiraya! Pakiusap, Hiraya! Buksan mo ang pinto! Ang pagsigaw ni Kian ay halos malunod sa hagupit ng hangin at ulan sa liblib na bahagi ng kasiguran. Ang kanyang mamahaling sasakyan ay nakabaon na sa malapot na putik, ilang metro. Ang layo mula sa maliit na dampa ni Hiraya. Ngunit hindi iyon inalintana ng lalaki. Ang kanyang mamahaling polo ay basang-basa na at dumidikit sa kanyang nanginginig na katawan. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay namumula, hindi lamang dahil sa puyat, kundi dahil sa matinding pagsisisi. Sa loob ng dampa, nakaupo si Hiraya sa tabi ng kanyang inang may sakit. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit na gasera na tila kukurap-kurap sa bawat bugso ng hangin na pumapasok sa mga siwang ng dingding na kawayan. Narinig ni Hiraya ang boses ni Kian, ang boses na minsan ay naging musika sa kanyang pandinig, ngunit ngayon ay tila isang paalala ng kanyang pinakamasakit na kabiguan. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang ina ng mahigpit. Ang kanyang mga luha ay tahimik na dumadaloy sa kanyang pisngi. Samantala, sa loob ng mansyong Sandoval, ang kadiliman ay tila may sariling buhay. Si Sinagtala ay nagmamadaling nag-eempake ng kanyang mga gamit. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na binubuksan ng vault sa silid ni Kian. Ang tunog ng pagpihit ng dial ay tila isang tibok ng pusong nagmamadali. Alam niyang bilang na ang kanyang oras. Ang mga gwardya ay abala sa pag-aasikaso sa mga bata na isinusugod na sa ospital. At ito na ang pagkakataon niyang kunin ang lahat ng kaya niyang dalhin bago tuluyang mabunyag ang kanyang mga krimen. Hindi ako pwedeng mabulok sa kulungan. Ang bulong ni Sinagtala sa sarili. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot at kasakiman. Ang bawat alahas na isinisilid niya sa bag ay tila mga piraso ng buhay na ninakaw niya mula kay Chona at Hiraya. Balik sa probinsya, dahan-dahang tumayo si Hiraya at binuksan ang pinto. Ang bugso ng ulan ay agad na pumasok sa loob, ngunit mas malamig ang titig na iginawad niya kay Kian, na noon ay nakaluhod na sa harap ng kanyang hagdanan. Ang matikas na si Kian Sandoval, ang bilyonaryong kinatatakutan ng lahat, ay nagmukhang isang batang nawawala sa gitna ng dilubyo. Hiraya, kailangan ka ng mga bata. Nagmamakaawa ako. Si Lucho, Leon at Lara, hindi sila bumubuti. Ang sabi ng mga doktor sa ospital, ang kanilang sistema ay nalason ng mga gamot ni Sinagtala. Ikaw lang ang hinahanap nila. Ang pakiusap ni Kian, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng hikbi at pighati. Tumingin si Hiraya sa malayo.
sa gitna ng madilim na kalsada na tila walang katapusan. Noong itinaboy niyo ako sa gitna ng ulan, Sir Ken, hindi lang ang trabaho ko ang kinuha niyo. Kinuha niyo rin ang huling natitirang piraso ng dangal ko bilang tao. Pinaniwalaan niyo ang isang kasinungalingan dahil lang sa utang na loob. Alam ko, Hiraya. Alam ko na ang lahat. Nahanap ko ang laket. Nahanap ko ang talaarawan ni Chona. Ang sigaw ni Kian, ang kanyang kamao, ay humampas sa basang lupa. Patawarin mo ako. Kahit anong halaga, kahit anong gusto mo, ibibigay ko. Iligtas mo lang ang mga anak ko. Dahan-dahang lumingon si Hiraya. Ang kanyang muka ay kasing tigas ng nara. Ang mga salita ni Kian tungkol sa pera ay tila isang huling sampal na nagpatibay sa kanyang desisyon. Hindi lahat ng sugat ay kayang gamutin ng pera, Sir Ken. May mga bagay na sa sandaling mabasag ay hinding-hindi na muling mabubuo ng anumang yaman sa mundo. Ang mahinahong sagot ni Hiraya habang dahan-dahang isinasara ang pinto. Naiwang nakasandal si Kian sa pintong kawayan. Ang kanyang hininga ay tila napatid habang naririnig niya ang marahas na pag-ubo ng isa sa kanyang mga anak sa kanyang kaisipan. At sa kabilang panig ng linya ng telepono, ang balitang natanggap niya mula sa ospital ay tila isang hatol na wumasak sa kanyang huling pag-asa. Sir Kian, kailangan niyo nang bumalik. Si Baby Lara, tumigil na po ang kanyang paghinga. Hindi pwedeng mangyari ito. Lara, lumaban ka. Ang sigaw ni Kian ay tila isang ungol ng sugatang hayop na narinig hanggang sa kailaliman ng gabi sa kasiguran. Ang kanyang cellphone ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang nanginginig na kamay at lumatak sa malapot na putik. Ang liwanag ng screen nito ay unti-unting naglaho habang nalulunod sa tubig ulan. Napaluhod si Kian sa harap ng pintong kawayan. Ang kanyang noo ay idinikit niya sa magaspang na dingding ng dampa ni Hiraya. Ang bawat patak ng ulan ay tila humahampas sa kanyang likuran bilang parusa sa kanyang bawat pagkakamali. Sa loob ng dampa, ang katahimikan ay nabasag ng marahas na pag-ubo ng ina ni Hiraya. Nakatayo si Hiraya malapit sa pinto. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa kanyang palad. Narinig niya ang lahat. Narinig niya ang pagguho ng mundo ng lalaking nasa labas. Sa kabila ng galit at sakit na nararamdaman niya, ang imahe ni Baby Lara, ang masiyahin at malambing na sanggol na laging kumakapit sa kanyang daliri, ay tila isang kutsilyong humihiwa sa kanyang puso. Hiraya, anak. Ang mahinang tawag ng kanyang ina mula sa papag. Ang galit ay parang lason na iniinom mo habang umaasang ang kaaway mo ang mamamatay. Huwag mong hayaang ang mga inosenteng bata ang magbayad sa kasalanan ng isang taong nabulag ng nakaraan. Dahan-dahang binuksan ni Hiraya ang pinto. Ang liwanag mula sa gasera sa loob ay tumama sa likuran ni Kian, na ngayon ay tila isang tumpok na lamang ng basang damit at pighati. Nang mag-angat ng mukha ang lalaki, nakita ni Hiraya ang isang anyo na hinding-hindi niya malilimutan. Ang mapagmataas na si Kian Sandoval ay wala na. Ang nasa harap niya ay isang ama na handang ibigay ang kanyang huling hininga para lamang sa isang pagkakataong maitama ang lahat. Hindi ko hinihiling na patawarin mo ako, Hiraya. Ang paos na sabi ni Kian, ang kanyang mga mata ay blanko na sa tindi ng sakit. Kahit isumpa mo ako habang buhay, tatanggapin ko. Pero ang mga bata, sila ang buhay ko. Ang talaarawan ni Chona, doon ko nalaman na matagal na pala siyang naghihinala kay Sinagtala. At ang huling isinulat niya, ang huling hiling niya bago siya pumanaw, ay ang mahanap ko ang isang taong may pusong katulad ng sayo para mag-alaga sa aming mga anak. At sinira ko ang hiling na yon dahil sa aking kahangalan. Inabot ni Kian ang isang maliit na lukot na papel mula sa kanyang bulsa. Ang huling pahina ng talaarawan ni Chona na sadyang itinago ni Sinagtala, ngunit nahanap ni Kian sa ilalim ng kutsyon. Inabot niya ito kay Hiraya gamit ang nanginginig na kamay. Sinasabi rito ni Chona na ang tanging paraan
Para malabanan ang lason ni Sinagtala ay ang isang matandang lunas na gawa sa mga halamang gamot mula sa silangan. At ang tanging makakaalam niyon ay ang isang taong marunong ng tunay na uyayin ng ating mga ninuno. Hiraya, ikaw ang tinutukoy niya. Ikaw ang sagot na matagal ko nang binabaliwala. Napatingin si Hiraya sa papel. Ang sulat kamay ni Chona ay tila isang tinig mula sa langit na nagmamakaawa sa kanya. Sa sandaling iyon, ang pader ng galit sa paligid ng puso ni Hiraya ay gumuho. Ang kanyang tungkulin bilang isang tagapag-alaga, bilang isang taong may malasakit sa buhay, ay muling nag-alab. Tumayo na kayo, Sir Kian. Ang mahinahong sabi ni Hiraya, habang mabilis na kinuha ang kanyang lumang balabal at ang isang maliit na sisidlan ng mga tuyong dahon at ugat na matagal na niyang itinatago. Wala na tayong oras. Ang laso ni Sinagtala ay mabilis kumalat, lalo na kung ang puso ng bata ay mahina na. Mabilis na tumayo si Kian. Ang pag-asa ay tila muling sumiklab sa kanyang mga mata. Sa gitna ng dilim at rumaragas ang ulan, mabilis silang sumakay sa sasakyan. Habang tinatahak nila ang maputik na daan, palayo sa kasiguran, ang tanging maririnig sa loob ng sasakyan ay ang mabilis na paghinga ni Kian at ang tahimik na panalangin ni Hiraya. Ngunit sa kalagitnaan ng biyahe, isang malakas na tunog ng pagpreno ang umalingaw-ngaw sa kalsada. Isang itim na sasakyan ang humarang sa kanilang daan. Mula rito ay lumabas si Sinagtala, hawak ang isang baril at ang isang bag na puno ng mga dokumento at alahas. Ang kanyang mukha ay puno ng desperasyon at baliw ng ngiti. Akala niyo ba ay hahayaan ko kayong makarating sa ospital? Kung hindi mapapasakin ang kayamanan ng mga Sandoval, walang sino mang makikinabang nito, lalo na ang mga batang iyon. Ang tili ni Sinagtala, ang kanyang boses, ay tila isang demonyong nagwawala sa gitna ng bagyo. Napatitig si Kian sa dulo ng baril, habang si Hiraya ay mahigpit na nakayakap sa kanyang sisidlan ng mga lunas. Ang buhay ni Baby Lara ay nakasalalay sa bawat minutong lumilipas, ngunit ang kamatayan ay nakatayo na sa harap nila sa anyo ng babaeng minsan nilang pinagkatiwalaan. Ang bawat patak ng ulan na humahampas sa windshield ng sasakyan ay tila mga bala ng tadhana, ngunit mas matalas ang dulo ng baril na nakatutok sa kanila mula sa nanginginig na mga kamay ni Sinagtala. Ang liwanag ng headlight ay nagpapakita sa anyo ng doktora, basang-basa, gulo-gulo ang buhok, at ang mga mata ay wala na sa katinoan. Ang kanyang tawa ay humahalo sa hagunot ng hangin, isang tunog na mas nakakapangilabot kaysa sa kulog. Kin, akala mo ba ganun lang kadaling burahin ang lahat ng ginawa ko? Pinatay ko si Chona para sa'yo. Lahat ng sakripisyo ko, lahat ng pagpapanggap ko, tapos isang yaya lang ang papalit sa akin. Ang sigaw ni Sinagtala ay puno ng pait at desperasyon habang dahan-dahan siyang lumalapit sa sasakyan. Hindi gumalaw si Kian. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela, ngunit ang kanyang isip ay nasa ospital, kay Baby Lara na nag-aagaw buhay. Sinagtala, tapos na ang laro. Alam na ng mga awtoridad ang ginawa mo. Sumuko ka na habang may pagkakataon pa. Ang mahinahong sabi ni Kian, bagamat ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Hinding-hindi ako magpapakulong. Tili ni Sinagtala. Akma niyang kakalbitin ng baril nang biglang bumulasok ang asul at pulang liwanag mula sa likuran ng sasakyan ni Kian. Ang tunog ng mga sirena ay pumuno sa kalsada, kasunod ng malakas na boses mula sa megaphone. Ang mga pulis na kanina pa tinawagan ni Lola Esmeralda ay dumating na. Sa gitna ng kalituhan at ng nakakasilaw na mga ilaw, sinubukan ni Sinagtala na tumakbo patungo sa masukal na bahagi ng kalsada, ngunit madali siyang nakubkob ng mga opisyal. Ang baril ay nahulog sa putikan at ang kanyang mga tili ng pagprotesta ay unti-unting humina habang nilalagyan siya ng posas. Ngunit hindi na hinintay ni Kian na matapos ang lahat. Mabilis niyang pinihit ang manibela
at pinasibad ang sasakyan patungo sa lungsod. Pagdating sa ospital, ang amoy ng gamot at ang malamig na liwanag ng mga fluorescent lamps ang sumalubong sa kanila. Patakbong tinahak ni Kian at Hiraya ang pasilyo patungo sa intensive care unit. Doon, nakita nila si Lola Esmeralda na nakaluhod sa sahig, humihikbi habang nakatingin sa loob ng glass window. Ang mga doktor ay nagkakagulo sa paligid ng kuna ni Baby Lara. Ang monitor ng tibok ng puso ay nagpapakita ng isang halos tuwid na linya. "Doc, itigil niyo muna ang lahat. Hayaan niyo siyang makalapit." Ang sigaw ni Kian habang hinihila si Hiraya papasok sa loob. Ang mga doktor ay naguluhan, ngunit sa isang sulyap mula kay Kian, napilitan silang tumabi. Inilabas ni Hiraya ang kanyang sisidlan. Mabilis niyang kinuha ang tuyong dahon ng sambong at ugat ng isang bihirang halaman mula sa kanilang bundok. Piniga niya ito sa isang maliit na baso ng mainit na tubig at dahan-dahang ipinatak sa mga labi ni Baby Lara. Pagkatapos, dahan-dahang binuhat ni Hiraya ang nanghihinang sanggol. Inilapit niya ang mukha ng bata sa kanyang dibdib at sinimulan ang kanyang oyayi. Sa pagkakataong ito, ang kanta ay hindi lamang para sa pagtulog. Ito ay isang panalangin, isang tawag sa buhay, isang himig na tila humihingi ng tawad at nag-aalay ng buong pagmamahal. Gumising ka, aking munting bituin. Ang liwanag ng araw ay naghihintay sa iyo. Huwag kang matakot sa dilim dahil ang oyay ko ang iyong gabay. Ang boses ni Hiraya ay gumaralgal. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa pisngi ng sanggol. Ang buong ICU ay binalot ng isang mahiwagang katahimikan. Ang mga doktor at nurse ay napatigil sa kanilang ginagawa, tila hinihigop ng bawat nota ng kanta. At sa isang iglap, ang tunog ng monitor ay nagbago. Ang tuwid na linya ay muling naging mga alon. Ang puso ni Baby Lara ay nagsimulang tumibok ng malakas at regular. Isang mahaba at malalim na hininga ang pinakawalan ng sanggol. Bago unti-unting imulat ang kanyang maliliit na mata at humawak sa daliri ni Hiraya. Isang himala. Ang laso ni Sinagtala ay nadaig ng lunas ng kalikasan at ng kapangyarihan ng isang pusong tapat. Napaiyak si Kian at Lola Esmeralda sa labas ng salamin, habang si Hiraya ay mahigpit na niyakap ang bata. Sa kabila ng pagod at panganib, ang tagumpay ay naging kasing tamis ng unang sinag ng araw pagkatapos ng bagyo. Samantala, sa himpilan ng pulisya, ang mga ebidensya mula sa bag ni Sinagtala ay sapat na upang mabulok siya sa kulungan habang buhay. Ang katarungan ay nakamit na, ngunit ang tunay na paghilom ay nagsisimula pa lamang sa loob ng pusong matagal nang nakalimot kung paano magmahal. Ang sikat ng araw na tumatagos sa bintana ng mansyong Sandoval ay tila hindi na kasing bangis ng dati. Ang mga anino na dati ay nagtatago sa bawat sulok ay pinalitan na ng malambot na liwanag, at ang amoy ng luma at ulamig na hangin ay naglaho na, hinalinhina ng bango ng mga sariwang bulaklak at bagong luto na kape. Sa loob ng malawak na hardin, ang katahimikan ay hindi na nakakabingi. Ito ay isang payapang katahimikan na paminsan-minsang binabasag ng masiglang hagik-gik ni Lucio, Leon at Lara, na ngayon ay malulusog na at muling naglalaro sa ilalim ng pangangalaga ni Lola Esmeralda. Sa loob ng silid pahingahan, nakaupo si Hiraya sa isang malambot na armchair. Ang kanyang katawan ay pagod pa rin mula sa mga nagdaang gabi sa ospital, ngunit ang kanyang mukha ay may bakas ng isang kakaibang ningning. Nagulat siya nang marinig ang mahinang pagpihit ng pinto at ang tunog ng mga yabag na dahan-dahang lumalapit. Si Kian Sandoval ay pumasok. Hindi dala ang kanyang karaniwang laptop o mga papeles, kundi isang tray na may mainit na tsa at isang mangkok ng sopas. "Sir Kane, hindi niyo po kailangang gawin ito.
Ako po dapat ang nagsisilbi sa inyo, ang mabilis na sabi ni Hiraya habang akmang tatayo mula sa pagkakasandal. Maupo ka lang, Hiraya. Pakiusap. Ang mahinahong saway ni Kan. Ang kanyang boses ay puno ng lambing na tila isang haplos. Ipinatong niya ang tray sa maliit na lamesa at dahan-dahang naupo sa tapat ng dalaga. Sa loob ng mahabang panahon, hinayaan kong ang ibang tao ang magsilbi sa akin habang ang puso ko ay unti-unting namamatay. Ngayong araw, hayaan mo namang ako ang mag-alaga sa taong nagbigay ng bagong buhay sa pamilya ko. Napatitig si Hiraya kay Kian. Ang lalaking nasa harap niya ngayon ay malayo sa mapagmataas na bilyonaryong nakilala niya noong una. Ang kanyang mga mata ay wala na ang bakas ng alak at bighati. Sa halip, ang mga ito ay puno ng pasasalamat at isang uri ng kislap na tila ngayon lang nag-alab. Dahan-dahang inabot ni Kian ang kamay ni Hiraya. Sa pagkakataong ito, hindi binawi ng dalaga ang kanyang kamay. Ang init ng palad ni Kian ay tila isang pangako ng kaligtasan. Hiraya, alam kong hindi sapat ang salitang patawad para sa lahat ng dusa na idinulot ko sa iyo. Noong itinaboy kita, akala ko ay pinoprotektahan ko ang alaala ni Chona. Pero mali ako. Ang tunay na pag-alala sa kanya ay ang pagpili sa kabutihan at pagmamahal. Ang pagpili sa taong itinuro niya sa akin sa huling sandali ng kanyang buhay. Kinuha ni Kian ang gintong locket, ang tunay na locket ni Chona, at dahan-dahang inilagay ito sa palad ni Hiraya. Gusto kong ikaw ang magtago nito, hindi bilang isang yaya, kundi bilang ang babaeng pinagkakatiwalaan ko ng aking buhay at ng kinabukasan ng aking mga anak. Hiraya, hindi ko kayang isipin ang bukas kung wala ka sa tabi ko. Ang puso ni Hiraya ay tila isang tambol na mabilis ang pagtibok. Ang bawat salita ni Kian ay tila mga nota ng isang bagong uyayi na dahan-dahang binubuo sa kanyang puso. Sir Kian, ang tanging gusto ko lang ay makitang masaya ang mga bata. Hindi ko po inasahan na, "Wag mo na akong tawaging sir," bulong ni Kian habang dahan-dahang lumalapit ang kanyang mukha sa dalaga. Kian na lang, dahil sa paningin ko, ikaw ang aking katapat, ang aking sandigan. Isang mahiwagang sandali ang namayani sa pagitan nila. Dahan-dahang inihilig ni Hiraya ang kanyang ulo sa balikat ni Kian. Nararamdaman ang matikas na dibdib ng lalaki na tila isang pader na handang sumalo sa lahat ng kanyang takot. Inabot ni Kian ang pisngi ni Hiraya at dahan-dahang idinikit ang kanyang mga labi sa noo ng dalaga. Isang halik na puno ng respeto, pangako, at isang nagsisimulang pag-ibig na mas matibay kaysa sa anumang bagyo. Nabalot sila ng init ng pagmamahal sa gitna ng silid na yon, habang sa labas, ang huni ng mga ibon ay tila isang pagdiriwang ng kanilang bagong simula. Ngunit sa gitna ng kanilang kaligayahan, isang maliit na sobre ang naiwan sa ibabaw ng tray na dinala ni Kian. Isang sobre na may tatak ng isang abogado mula sa probinsya ni Hiraya na may nakasulat na pangalang tila magbubukas ng isa pang pahina ng kanilang nakaraan. Ano po ito, Kian? Ang tanong ni Hiraya habang tinitingnan ng sobre. Iyan ang huling bahagi ng katarungan, Hiraya. Ang sagot ni Kian, ang kanyang boses ay naging seryoso. Ang mga lupain ng pamilya mo sa kasiguran na kinuha ng mga Sandoval noong panahon ng lolo ko. Naibalik ko na sa pangalan ng ina mo. Pero may isang lihim na nakapaloob sa mga papeles na yon. Isang lihim tungkol sa tunay na ugnayan ng ating mga pamilya bago pa man tayo isilang. Napatigil si Hiraya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang dahan-dahang binubuksan ang sobre. Hindi alam kung ang nilalaman nito ay magiging huling tulay o isang bagong hadlang sa kanilang pag-iibigan. Dahan-dahang binuklat ni Hiraya ang mga lumang pahina na kalakip ng dokumento. Ang tunog ng pagpihit ng papel ay tila isang mahinang kaluskos sa gitna ng tahimik na silid. Doon, sa isang itim at puting larawan
Nakupas na sa paglipas ng panahon, nakita niya ang isang pamilyar na mukha. Ang kanyang lola, noong kabataan nito, suot ang isang simpleng barot saya at katabi ang isang lalaking may matikas na tindig na kamukhang kamukha ni Kian. Ang lolo ko at ang lola mo, sila ay minsan nang nagmahalan, Hiraya. Ang mahinahong paliwanag ni Kian habang nakatingin sa larawan. Ngunit dahil sa pagkakaiba ng aming antas sa buhay, pinaghiwalay sila ng tadhana. Ang lupain sa kasiguran ay hindi lamang basta kinuha. Ito ay isang masakit na bahagi ng nakaraan na pilit ibinabaon ng pamilya ko. Ang oyayi na kinakanta mo, iyan ang kantang isinulat ng lolo ko para sa lola mo. It was a song of a promise that was never fulfilled. Napatitig si Hiraya sa larawan. Ang kanyang mga luha ay muling pumatak. Ngunit sa pagkakataong ito ay luha ng katuwaan at pagkamangha. Ang bawat nota ng kanyang uyay ay tila naging isang tulay na nag-uugnay sa dalawang pamilyang matagal nang pinaghiwalay ng puot at pagkakaiba ng katayuan. Kaya po ba pakiramdam ko ay matagal ko na kayong kilala, Kian? Dahil ang himig na ito ay matagal nang naghihintay na makauwi sa inyong tahanan. Tumango si Kian at dahan-dahang lumapit. Kinuha niya ang parehong kamay ni Hiraya at hinawakan ng mga ito ng may matinding pagpahalaga. Hindi lang ang lupa ang ibinabalik ko, Hiraya. Ibinabalik ko rin ang dangal at ang pagmamahal na ninakaw ng nakaraan. Noong unang gabi na narinig ko ang boses mo, naramdaman ko na ang kapayapaan. Ngayon ko lang naintindihan na ikaw ang itinakda ng tadhana para tapusin ang pighati sa mansyong ito. Sa kabilang panig ng lungsod, sa loob ng malamig na rehas ng bilangguan, si Sinagtala ay nakaupo sa sulok. Ang kanyang mga mata ay blangko habang tinitingnan ang sariling mga kamay na dati ay tinitingala bilang mga kamay ng isang manggagamot. Ang hatol ay pinal na habang buhay na pagkabilanggo para sa salang pagpatay kay Chona at pagtatangkang paglason sa mga sanggol. Ang bawat tawa niya noon ay napalitan na ng mga bulong ng pagsisisi na hinding-hindi na pakikinggan ng mundo. Wala na ang kanyang kapangyarihan, wala na ang kanyang yaman. Tanging ang multo ng kanyang mga biktima ang mananatiling kasama niya sa dilim. Naglakad sina Kian at Hiraya palabas ng silid-aklatan patungo sa malawak na pasilyo ng mansyon. Doon, sinalubong sila ni Lola Esmeralda na may malapad na ngiti. Hawak ang 3 sanggol na tila nararamdaman ng saya sa paligid. Ang bawat hagik-gik ni Lucio, Leon at Lara ay tila mga kampanang nagbabadya ng isang bagong kabanata. Hiraya, anak! Ang tawag ni Lola Esmeralda. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki. Hindi ka na lamang isang tagapangalaga dito. Simula sa araw na ito, ang mansyong ito ay magiging tahanan mo rin. Hindi dahil sa anumang papel, kundi dahil ikaw ang nagbigay ng pusong tumitibok sa bawat dingding nito. Dahan-dahang lumuhod si Kian sa harap ni Hiraya, sa gitna ng malawak na salas kung saan ang lahat ng giawan ay nakasaksi sa kanyang pagbabago. Inilabas niya ang isang simpleng singsing na may nakatanim na maliit ngunit nagniningning na brilyante. Hiraya, nais kong maging katuwang ka sa bawat paggising at bawat pagtulog. Nais kong ang oyayi mo ang maging huling tunog na maririnig ko gabi-gabi. Will you stay with me? Not as the children's nanny, but as my wife and the mother of our home. Ang katahimikan sa paligid ay napuno ng matinding emosyon. Ang bawat hininga ni Hiraya ay tila isang panalangin na natupad. Opo, Kian, mananatili ako. Dahil ang puso ko ay matagal na ring nakahanap ng tahanan sa inyo. Isang mahaba at madamdaming yakap ang pinagsaluhan nila, habang ang 3 sanggol ay nagsimulang magpalakpakan sa kanilang sariling munting paraan. Ang dilim ng nakaraan ay tuluyan ng napawi ng liwanag ng isang wagas na pag-ibig. Wala nang kailangang itago, wala nang kailangang katakutan. Ang mansyong Sandoval, na dati ay simbolo ng pighati,
Ngayon ay naging isang dambana ng pag-asa at pagpapatawad. Ang oyayin ng katahimikan ay naging kanta ng kaligayahan, isang himig na magpapatuloy hanggang sa dulo ng panahon, nagpapaalala sa lahat na sa bawat bagyo, laging may darating na umaga. Lumipas ang isang taon na tila isang mabilis ngunit makabuluhang agos ng ilog. Sa malawak na bakuran ng mansyong Sandoval, ang mga puno ng nara at kabayero ay namumukadkad na, nagbibigay ng masiglang kulay sa dating ulamig na paligid. Ang hangin ay hindi na nagdadala ng pait ng nakaraan, kundi ang samyo ng mga bulaklak ng sampagwita at ang masayang ingay ng mga batang naghahabulan sa damon. Sina Lucio, Leon at Lara ay hindi na mga sanggol na lampin lamang ang suot. Sila ay mga masiyahing bata na nabumabagtas sa hardin. Ang kanilang mga tawa ay tila mga kristal na bumabasag sa anumang bakas ng lungkot. Sa isang sulok, nakaupo si Lola Esmeralda sa isang tumba-tumba. Nakangiting pinapanood ang kanyang mga apo. Ang kanyang mukha ay maaliwalas. Ang bawat kulubot sa kanyang balat ay tila mga guhit ng karunungan at kapanatagan. Dahan-dahang lumabas si Hiraya mula sa mansyon, bit-bit ang isang tray ng sariwang prutas. Suot niya ang isang simpleng puting bestido na nagpapakita ng kanyang lumalaking tiyan, isang bagong buhay na bunga ng wagas na pag-iibigan nila ni Kian. Hindi na siya ang rurok na yaya na yumuyuko sa takot. Siya na ang reyna ng tahanan na iginagalang ng lahat, hindi dahil sa kanyang yaman, kundi dahil sa busilak ng kanyang puso. Naramdaman niya ang isang pares ng mga bisig na dahan-dahang yumakap sa kanya mula sa likuran. Ang amoy ng pamilyar na pabango ni Kian ay nagbigay sa kanya ng init at seguridad. Inihilig ni Kian ang kanyang ulo sa balikat ni Hiraya, habang ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humahaplos sa tiyan ng kanyang asawa. Iniisip mo pa rin ba ang nakaraan, Hiraya? Ang mahinahong tanong ni Kian. Ang kanyang boses ay puno ng katapatan. Umiling si Hiraya at lumingon upang hagkan ang pisngi ng kanyang asawa. Hindi na, Kian. Ang nakaraan ay tila isang malalim na gabi na kailangan nating daanan para marating ang umagang ito. Napatawad ko na ang lahat, pati ang sarili ko. Dahil kung hindi dahil sa mga sugat na yon, hindi natin matatagpuan ang ganitong uri ng paghilom. Sa loob ng isang taon, napatunayan ni Kin na ang pagmamahal ay hindi lamang sa salita kundi sa gawa. Ang mga paaralan at ospital na itinayo niya sa kasiguran ay simbolo ng kanyang pasasalamat at pagkilala sa pinagmulan ni Hiraya. Ang katarungan ay ganap ng nakamit. Si Sinagtala ay nananatili sa likod ng mga rehas, kung saan ang kanyang mga maling ambisyon ay tuluyan ng nabaon sa limot. Ngunit higit sa katarungan, ang natagpuan nila ay ang tunay na kapayapaan. Bago lumubog ang araw, dinala ni Kian si Hiraya sa harap ng isang maliit na dambana sa loob ng hardin, isang lugar na inilaan nila para sa alaala ni Chona. Walang lungkot sa lugar na yon, tila ang espiritu ng yumaong asawa ay nakangitiring nakamasid sa kanila. Salamat, Chona, bulong ni Kian sa hangin. Salamat sa paggabay sa akin patungo kay Hiraya. Ang mga anak natin ay nasa mabuting kamay. Dahan-dahan, silang naglakad pabalik sa mansyon habang ang langit ay nagiging kulay ube at ginto. Nang sumapit ang gabi, pumasok si Hiraya sa silid ng mga bata para sa kanilang huling ritual bago matulog. Naupo siya sa gitna ng 3 maliliit na kama at sa pagkakataong ito, si Kian ay nakaupo sa kanyang tabi, may hawak na gitara. Sinimulan ni Hiraya ang kanyang oyayi. Ang himig ay mas masaya, mas matatag, at mas puno ng pag-asa. Ang kanta ay hindi na tungkol sa pagtakas sa dilim, kundi tungkol sa pagtanggap sa bawat bagong umaga. Ang mansyong Sandoval ay hindi na tatawaging mansyon ng pighati. Ito na ang tahanan ng oyayi, isang lugar kung saan ang bawat sugat ay may lunas, ang bawat pagkakamali ay may kapatawaran, at ang bawat puso ay may puwang para sa isang wagas na pag-ibig.